Napakabuti ng Panginoon. Kita talaga mga pangako ng Diyos. Nakakapag-alakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Like, share, subscribe. Tayo lalakas ngayon sapagkat sa pagbibigay, pagpapalain tayo ng Diyos na buhay. Dapat naman po tayo sa pagbibigay. Lagi po natin ang lahin, hindi po ito ang ating pagsamba kung wala po ang pagbibigay sa Panginoon. Ito'y bahagi na po ng ating worship sa Lord. Amen. Higit sa lahat, na may alay po natin sa Diyos na buhay ang ating katotohanan na may kabanalan. Amen. Sapagkat kung hindi po maging maayos ang ating mga buhay, kahit anong gawin natin handog sa Diyos, hindi po yan accepted ng Panginoon. Ang pinaka-importante, yung buhay po natin, ang maayos po natin sa Panginoon na maayos. Amen. At talagang tama po tayo sa pagbigay sa Panginoon. Tayo po natin ahalain sa lahat ng ating kinabubuhay. Mayroon po diyang kasapong bahagi po ang Panginoon. Mayroon po diyang 10% para kay Lord na sinasabi ko niya sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 22. Nakukuhanan ninyo ng kasapong bahagi lahat ng inyong mga inanin, mga alagang hayop at lahat ng inyong mga pananim. Sinasabi ko doon ng lahat ng kanilang iningkap, panahon ng mga Israelita, mga pananim, mga alagang hayop. Ang Diyos ko doon ay may kasapong bahagi. Pero sa ating po mga buhay sa panahon na ito, wala naman po tayo mga pananim, wala tayong mga alagang hayop. Kunya tayo may bigay po natin sa Panginoon ay kasapong bahagi sa lahat po ng ating iniingkam sa ating mga pinagkukunan ng ating kinabubuhay. Kung tayo ng mga negosyo trabaho, meron tayong iniingkam. At ang Diyos po dyan ay meron pong 10% po naman. Napakalit, isa kumpara na natitira po para sa atin. Amen. At doon po tayo tingnan ng Diyos sa pagtatapat po natin sa Panginoon at tayo po ay Kanya pong pagpapalain. Magipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng mga hari. Ikalawang hari, Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 10. Ang panahon po ito ni Propeta Eliseo. Sabi po dito, isang lalaki taga-Baal Sanisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. Inuutos niya ulit, ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon, kumain ang lahat at nabusog at marami pang natira tulad ng sinabi ni Yahweh. Amen. Tingnan niyo po, mayroon pong nagdala po ng tinapay at sibada silang mga unang ani. At ito po ay ipinapamahagi ni Eliseo sa mga tao. 100 tao po ang pinaghagi na noon. Pero sabi nung katiwala ni Eliseo, hindi daw po yun sa sapat. Si 100 katao. Pero dahil po may Diyos, amen, gaano man karami ang ibinigay nung nagdala ng tinapay, sumapat po yun sa kanilang lahat at marami pang natira. Amen. Kaya po sa ating mga buhay sa panahon ito, sa ibigay natin, nabasa natin sa Deuteronomio, na kinuhanan natin sa ikasampung bahagi. Yung natira po sa atin, amen, yan po ang titingnan ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, maraming matitira. Amen. Kaya kung natira po na nasa atin, na kinuhanan natin yung ikasampung bahagi, yun po ang iingatan ng Diyos at yun po ang Kanya pong pagpapalain. Amen. At ang sabi, hindi raw mauubos. Amen. At talaga po kapag sinabi ng Diyos na hindi po yan mauubos, talagang hindi po ka mauubos. Sapagkat yan na pagpapalain po ng Panginoon. Amen. Sapagkat po tayo ay nabigay ng ating ikasampung bahagi sa Diyos na buhay. Amen. At makita po natin na mayroon po nagdala,
Amen. Kaya po tayo ay maghahanap sa Panginoon. Magdadala po tayo ng ating kasampung bahagi sa lahat ng ating ini-income sa Panginoon. Sapagkat sinasabi na Yahweh, makakain ng lahat at marami pang matitira. Kaya sa ibigay mo, marami pang matitira sa iyo. Amen. At yan po ay mapapalay ng Panginoon. Ingatan po yan ng Diyos na hindi po yan mauubos. Amen. Kaya po sa ating pagbibigay sa Panginoon, wala po kayong dapat alalahanin. Sapagkat ang lahat ng ating kinabubuhay, tunay nga po na ingatan po yan ng Diyos at pagpapalay ng Panginoon. Amen. Gayahin po natin. Gayahin po natin ang ginawa po ni Haring David. Hindi po siya naghandog, hindi po niya naramdaman. Amen. Na mabigat sa kanyang kursa. Na parang sinasabi sa atin, parang ito na yung aming pagbinumabayan ng bigas. Amen. Pero dahil mahal mo ang Panginoon at naniniwala ka na God is provide. Amen. Talagang hindi ka mag-aalingan. Kahit mabigat-bigat sa iyong sarili, iaalay niya sa Diyos. At mayroon po purpose po dyan ang Panginoon. Kaya po sinasabi po dito sa aklat po ng Unang Kronika, Kapitulo 21, isa po natin sa 23. Sa inyo na lang po ito, at huwag na ninyong bayaran, sagot ni Ornan. Kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito pa po ang mga turo para sa handog na susunugin at ang mga kahoy na ginagamit sa panghiig para gawin panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaibutin. Lahat pong ito'y sa inyo na. Ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi ibibigay ko sa iyo ang saktong bayan. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Yan po ang nasa heart po ni David. Ayaw niya na magbigay na walang halaga. Na parang kung ano po yung kanya pong magustuhan, yun lamang po ang kanyang ibibigay. Ang gusto ni David, yung ramdam niya, yung bigat. Amen. Ramdam niya na sa kanyang pagbibigay, apektado po siya. Amen. Na parang sinasabi na ito lang po ating kinabuhay, pero kailangan po natin ibigay sa Diyos. Amen. Kaya po tulala po natin si David, ayaw niya talaga na maghandog sa Diyos nang hindi niya ramdam, no, na siya'y nabibigatan. Ang gusto niya, ramdam niya yun. Amen. Na sa kanyang pag-aalis sa Diyos, apektado po siya. At alam niyo po yun po ang tinitingnan ng Panginoon sa buhay po natin, kagaya ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Haring David. Panahon po noon sa bayan Israel na laganap po ang salot. At sa kanyang pag-aaral ng handog sa Panginoon. Amen. Alam niyo po na sa kanyang paghandog sa Panginoon, doon po tinignan ng Diyos ng kanyang handog. At ang salot na lumaganap sa bayan ng Israel, ito po ay nahinto. Ibig sabihin sa ating pagbibigay sa Diyos, ano man ang balang ng kaaway sa ating mga kinabubuhay, salot, amen, sa ating kinabubuhay, ito po ay pagpaputahan ng Panginoon. Amen. At ano bang nasalot mayroon po sa ating sambayanan? Amen. Dahil po tinitingnan ng Diyos ang iyong katapatan sa pagbibigay sa Panginoon, hindi po niya pahintulutan ng Diyos ang mga salot po sa ating sambayanan. Amen. Ang benepisyo po ng pagbibigay pagkatapat sa Panginoon, yun po ang ating pong tatanggapin. Hindi lamang tayo pagpapalain ng Diyos sa lahat ng ating kinabubuhay, kundi promotisyonan pa ng Diyos ang pamilya ko, at ang lahat ng ating ikinabubuhay. Amen. Kaya po wala pong lugi sa pagbibigay ko sa Panginoon. Kaya po mag-alay po tayo ng handog at tulad po ng inalay ni Haring David. Hindi po siya nag-alay ng kabagay lang na gusto niya, kundi naghanap siya, naramdam niya ang bigat. Amen. Napiktado po siya sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Tayo po magbigay sa Diyos at sa ating pong nalingkod. Amen. Sabi po ng lagi na lang sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 42. Sino ba na magbigay ng isang malamig na baso sa mga nito sapagkat siya'y alagang iyak na siya'y ating pagpapalay. Amen. Magbigay po tayo sa Panginoon. Amen. At alay po natin na protektado ng Diyos ang ating kinabubuhay at magpapalay po tayo ng Panginoon. At doon po sa mga bago, ano po, huwag po kayong galala, sa patatas natin din kay yan po ay gamitin sa pagpayos po ng ating
bahay, parang bahay. Nayakalatan tayo, sa Panginoon. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, bibigyan ko ang ibabalik, siksik, bibigyan ko ang ibigay. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Sa Panginoon tayo Amen. Okay, sige po, nakapag-pray na po ang lahat. Kaya po na i-react po natin ang mga kayo sa palibagay. Ito po lahat natin yung may ibigay sa Panginoon. O hallelujah ka Jesus. Magkala sa pangalan ng Sasuliang Diyas na ito, magkanang ito ibigay ng aking mga kapit sa pananampalataya sa iyo, Diyas. Sila po ay nagbigay o Panginoon, tayo po sa iyo palupan, Diyas. Dalay po Ama, kapalay po Panginoon kanilang mga trabaho negosyo at kanilang pinagkukunan ng kanilang kinabuhay o Diyas. So, hallelujah. Balik po naway po sa kanilang kayo sisikilig at umababa Panginoon. Magpalain po rin po ng Diyos sa mga hindi pa nakapagbigay. Pagulot sa mga dating na araw, mga buhay mo, sila rin po naman ay makapagbigay po Panginoon. At dalangin po Diyos, magpalain po, wala pa na namin ito Panginoon. May talaga sa iyong magawain na Diyos. At ingatan mo rin po ng Panginoon ang sinahawa ng pananalamin ito, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord. Sa iyo ang tatapag po rin pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesucristo na itulong na aming Panginoon na pagligtas ang lahat ng mga anak ng Diyos sa salihan. Kaya po tayo sa ating mga pastoran.